Ipakilala ko kayo si Kaa Itan Hasanuddin. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang Kaa dito sa 45th IB. At ang kwento niya, ikukwento niya bakit siya naging dating Abu Sayyaf na pilit na mag-Abu Sayyaf. And then, kwento niya bakit siya lumabas. Pero kwento rin niya yung mga gera-gera niya. Okay. Ano na siya, may edad na siya, 53 na siya. So, nag-capgo siya, mga 40 plus lang. Medyo ano, ikaw na siguro siya sa mga pinakamatanda nun. Sir, nag-ano kami kasi bilang special na training namin yun kasi ang oras na yun, bilang nag-training kami sa lahat ng ipa-training ng SF, kami lang ang pinakakulang. Siyam lang. Dahil, bali special yun, sir. Kota ng 18 IB noon, 2. 64, 2. Tapos SF. Ayun, 64. Pati SF, basta siyam lang kami. Sige, pakilala mo na sarili mo. Pero ito nandito tayo ngayon sa, yan ang kanyang playground nung Chay Abu Sayyaf pa ng 3 taon. Yan yung Basilan Peak. Si Itan, taga dito talaga siya sa UP, kung Kayapukan. So, ikukwento niya bakit siya napadpad mag-Abu Sayyaf. Okay. Sir, bilang nakapunta ako dito sa sa grupo na ito, nung una na inutusan nila ako. Di man ako dating di man ako dating Abu Sayyaf kasi yung anak ko kaanoon. Kapgo yung anak niya. Oo, kapgo. Pagkatapos ng time na yon, may nagbigay ng number na doon sa loob. Number ko. Tapos tinawagan nila ko, nagpatulong, nagpabili. Kung ano man ang kailangan nila, ako ang inutusan nila. Hanggang sa nalaman ng gobyerno na ako pala ang inutusan nila pagbili ng mga pagkain nila o nagsunduin ng mga pamilya nila. Ganun ba style nila? Oo. Pagka oras na yon na mga ilang buwan na nalaman ng mga sundalo na ako pala ang agent nila, labas-pasok ako doon sa kanila. Saan ba? Dito sa ituro mo nga. Nandito tayo. Dito sa Basilan Peak, sir. Saan banda? Diyan sa likod? Dito sa sir, sa banda dito, sir. Banda pa rito? Banda dito. Oo. Yung kanilang kampo? Kampo, sir. Pero ikaw, taga saan ka? Diyan ka sa may... Dito sa babaan ng sir. Sa babaan ng bundok na to. Taga diyan ka talaga? Dito ako talaga. Kaya kanila pinagkatiwalaan na. Kaya pinagkatiwalaan nila ako. Kaya nga iniwasan ko doon, sir, na tulungan ko sila. Di pwede na kahit nadamay ako doon kasi ang iniwasan ko doon parang wala lang gulo doon sa amin, sir, kasi kung minsan na sinabi nila na pumunta sila doon sa amin sa barangay namin doon sa talaga sa para mabandang eskwela sa Baypaho. Humingi sila ng pagkain, bumibili at kung may tindahan doon na kunin nila yung laman ng tindahan. Di nila bayaran? Di nila bayaran. Kaya nga yung sa akin para iwas lang sa bakwit yung mga tao, tulungan ko sila hanggang sa nalaman na ganun ang ko sa kanila. So ano ba? Sige, anong pinapabili nila sa'yo? Sample? Lahat, sir. Mga gamit, mga pagkain. Marami silang pera, no? Marami, sir. Yung mga tao dito sa labas, bihira lang tayo na nakakita na 1,000 yung pera nila. Pagka doon sa kanila, 1,000, 500 karam yan, 1,000. Talaga. So, bigas. Ano binibili mo? Bigas? Ang mga klaseng pagkain, sir. Pero hindi ka rin makaiwas dahil nandiyan ka. Sir, oo. Umiwas man ako, pero puntahan nila ako sa bahay. Bakit sila tiwala sa'yo? Anak mo, kapgo. Hindi ko alam, sir. Hindi, dati ka bang MN? Hindi naman. MN man, sir. Kaya alam nilang ka rin. MN man, sir. So dati ka MN? Oo. Kwento mo muna buhay mo MN bago tayo punta ng Abu Sayyaf. Di man ako magtagal doon sa MN, sir. Kasi bilang sa akin lang, pumalit ako sa lolo kong namatay, ako ang ipalit nila. Member lang ako sa MN. Ilan taon ka rin nag-MN? 3 taon, sir. Nag-MN. Tapos, diyan ka na. Anong trabaho? Nagkukopras? Nagkukopras, sir. Ng goma, ganun. Pero kahit yung anak mo, kapgo yung anak mo, kapgo, sir. Ano ka pa rin? So, lahat. Ano pa mga paborito nilang ulam? Mga manok, sir. Talaga? Oo.
Lahat ng mga dito sa labas, yung mga tao dito sa labas, di mabango. Pag doon sa kanila, sir, ang pag, ano nila, laba, puro, puro downy. Mga busayap, nakadowny. Nakadowny, sir. Eh di ang bango-bango ng Ang kanila. bango. Di man pwede yung mga buhok nila na hindi nilagay ng lagyan ng shampoo kasi mahaba man yun. Hmm. Kailangan naka-shampoo palagi. So labas-pasok ka sa kanila. Labas-pasok, Ilang sir. taon yun Mga 1 taon, sir. na ganon? Oo. Labas-pasok. Tapos, anong nangyari sa politika dito? Kaya na-wanted ka o ano nangyari? Kasi yung time na yun, sir, na bilang, sir, mandaya ba sila? Tapos binidyohan namin, kinuhaan namin ng lahat ang ginawa nila sa loob ng presinto. Hmm. Kinuhaan namin ng Video. Yung kalaban namin sa politiko. Hmm. Hanggang sa, yun, na kinasuhan kami bilang Abu Sayyaf. Pero hindi ka pa Abu Sayyaf noon? Di pa, sir. Runner. Runner lang. Runner na Abu Sayyaf. Runner lang Abu Sayyaf. O sige, tapos, nung yun na. Yun na, sir. Nagsimula na doon na patago-tago na, sir, kasi may kaso man kami. Hmm. So nung sabihin mong gusto kong mag-Abu Sayyaf, hindi nila sinabing, paano ba mag-member ng Abu Sayyaf dito? No, ikaw, siyempre tiwala na sila sa'yo, pero nung sabihin mong gusto mong Yung sumali. member na sir, di yun mahirap. Kung may kalaban ka sa labas, di mo kaya, pwede ka man pumunta sa kanila. So sila ang takbuhan mo? Oo, silang takbuhan. Kahit sino pang dyan na daming nadamay dito sa grupo na ito, sir. Yung mga iba, kunti lang yung problema sa kasi yung iba na rido sa sa lugar nila tapos wala nang takbuhan. Yung pinakamalakas na taon parang bigatin na kalaban, yun ang takbuhan ng mga humingi ng tulong. Yung Hanggang sa nadamay na. Ganun pala yun. Yung grupo na yun, gaano kadami, no? Nung nandun ako, sir, mahigit lang, kunti na lang, mga 30 na lang. Eh, marami pa rin yun. Pero maraming pera, ang Abu Sayyaf nun. Hindi man na, pero may pera sila. Sige, ikaw nun, dahil ka na sa politika, mainit na yung politika laban nyo rito. So, sumali ka ngayon. So, dahil tumatakas ka lang doon sa politika. Oo, sir. Pero, kailan ka na-convert na maging jihadist ka rin? Paano bang ginawa sa'yo doon sa loob? Takot na ako, sir, lumabas. Kasi, so, hindi ka na, diyan ka na lang sa bundok. Doon na lang ako sa kanila. Eh, paano yung anak mo na kapgo? Ano sabi mo? Hindi man ako na sir. Hindi man ako na alam ng anak ko, nandun ako sa loob. Wala ka sa bahay niyo. Tapos, kasi kung patago-tago na lang ako, sir. Pumupunta-punta ka pa rin sa bahay niyo? Oo. Paminsan-minsan ako pumunta. Kung may na sasakyan ng mga sundalo na dumadaan, kasi yung bahay ko malapit sa kalsada. Kung may sundalo na narinig ko yung mga 6'5" na pataas, pupunta sa taas, tumakbo na naman ako. Pero hindi ka na runner noon, hindi ka na inuutosan kasi hindi ka na makalabas-labas eh. Inutos-utosan pa, sir, pero ang may ako dito, may parang bata ako dito sa labas, pero surrender na din ngayon. Di na ako nakalabas, may inutusan ako dito. Tagabili mo? Oo, tagabili. Tapos sinatid lang. So nung pagpasok, di ba, ang dami niyong pumapasok, iba-iba yung rason. May rido, may politika, may tumatakas sa hustisya. Pero may pag-aaral bang itinuturo sa inyo ng Abu Sayyaf? Wala, sir. Kala ko ba tinuturoan kayo paano maging mujahidin? Wala, sir. Ano? Ang lang nila doon, parang wala bang silang sinabi na ituro na landas parang sa sir? Kabuhayan ng mga tao o man doon, wala. So anong ginagawa lang ng Abu Sayyaf sa araw-araw? Nasa kampo kayo. So anong ginagawa nyo? Anong trabaho nyo? Kung walang lakad, sir, doon na lang nagduyan. Kasi kung minsan kung may alam ng sundalo na nandun,
yung grupo, pinuntahan ng sundalo, yun. Kung hindi na palaban, umalis. Tapos, babalik na naman sa... Babalik na naman mga ilang araw, tumakas, tapos bumalik na naman. Palipat-lipat dito sa Basilan Peak, sir. Diyan, ito, Basilan Peak. Basilan Peak, sir. Diyan lang, luwang-luwang kasi. Pagka alis ng grupo dito sa parte ng ano, sir, sa Baguindan, dito na sila bilang nagkampo. Mga ilang taon sila dito, palipat-lipat lang. Luwag man ng Basilan Peak, sir. Ganun ba? Hanggang dito yan sa baba. So dyan, palipat-lipat lang sila dyan. Palipat-lipat, sir. So kayo nun, anong trabaho mo nun? So member ka? Member, sir. Kung ano, sir, kung maglakad sila ng malayo, doon lang ako patago-tago, sir. Dahil alam nilang ikaw yung taga dyan talaga? Oo. Ako man ang may alam dyan. Kung pumunta sa kabahayan o ano man, ako man ang may alam dyan. Kasi taga doon man ako. Kailan na una mong encounter? Hindi ko sir natandaan kung anong year yun, pero 2017 yata yun, sunod-sunod. Sige nga, kwento nga. Yung parang kwentong ano talaga, yung ano talaga, yung... Nung ano sir, nung una namin ano sir, na natagpuan ng sundalo yung barak namin na doon, di masyado naglaban-laban. Pinakaalis kami. Mga ilang araw, umalis papunta doon sa gitna ng bundok na yun. Pagka ilang araw, kasi doon sa taas wala mang tubig yan. Dito lang man yan. Ang lamig siguro dyan. Oh. Malamig na dito. Malamig yan, sir. Oh. Kahit mga araw, malamig yan. Pero mapuno. Mapuno. Kaya nga tinatawag na yun, ulayan. Puro ulayan ang kahoy doon. Yung sinasabi mo na yung... Kahoy, sir. Malaking kahoy ba yung ulayan? Marami man yun, sir. Malaki. Ginagawang pang bahay, ganyan? Sir. Pwede. Pero walang tubig? Wala, sir. So, dito lang kayo sa gitna-gitna? Dito sa gitna, sir. Yan, may tubig talaga? May tubig. O, sige. So, natumbok kayo ng sundalo? Sundalo, sir. Pagka natumbok dito, umalis doon sa gitna. Punta dito sa bandang gilid nito, sir. Pagka mga ilang araw, bumaba na naman. Pagka dito pagbaba, mga ilang araw lang dito, doon na, nagkasalubong na. Niread ng mga sundalo, may namatay dyan na isang bata. Ang kasama namin doon, mga 13 years pa yun. Namatay. Na Abu Sayyaf? Oo, Abu Sayyaf. Ang babata? Ibig sabihin, ikaw ang pinakamatanda noon na Abu Sayyaf dyan? Hindi naman? Meron pa, sir. Meron pa. Pero karamihan bata? Bata, sir. Mga di abot ng 30. Ang bata naman, no? Mas malaki pa yung M60, M14 sa kanya. Malaki. Ang dami ko kasi na-interview na Abu Sayyaf na ang babata. Bakit? Katulad ng bata na yan, bakit siya... Ang karamihan ng sir, na bata na nakapasok doon, parang gawin nilang sir, pampasikat sa kanila. Hindi man yun, yung iba, kalokohan lang yung iba. Na mag-Abu Sayyaf? Mag-Abu Sayyaf. Kung wala na silang sir, kung for example dito sa labas na lahat ang kagaguhan dito sa labas na nagawa na nila, doon tumakbo sila sa Abu Sayyaf. Kababata pa, example, ano ba yung kagaguhan ng mga bata dito sa Lahat, sir. Di ba yung mga bata na, for example, nagamit ng mga sundalo, na sinira nila. Tapos, pagka nakagawa sila ng kalokohan isang beses, tapos umalis, lipat ng barangay, pagkatapos na nandun doon, bumalik na naman, doon na naman nag-umpisa na lahat-lahat ang ginagawa nila. Katulad ng mga grupo ngayon. Sige, ng kabataan. Oo, sir, ganun, sir. Anong style ng mga kabataan niya? Kasi yung nag-umpisa dito yung mga bata na karamihan dito ngayon, ganun ang style, sir. Kasi sa ngayon, wala na silang bilang commander nila. Yung panggulo lang? O, panggulo lang. Wala silang ginawa na parang itong mga MI na may hinihingi sila sa gobyerno. Ito lang parang kakaguhan lang sa kanila. Ano to yung mga bata? Mga dating Abu Sayyaf yan o hindi? Hindi, sir. Mga ano lang? Oo. Yung iba dating Abu Sayyaf, yung iba bagong nag-member lang yan.
Pero yun yung mga maraming, yung, ano sabi mo, pasikat lang yung iba. Oo, ganun, sir. So, magtatagal ka ba sa bundok kung pasikat lang gusto mo? O Di man yun sir di man yun nakalabas na. hindi na pwedeng lumabas? Kasi alam na ng gobyerno, ganun ang ano nila, na nakapunta na sa grupo na yun. Yun na. Oo. Hindi ikaw noon, parang nilulugar mo rin sarili mo kasi karamihan bata, ikaw parang ano ka. Medyo, Wala nang ano sir, wala nang choice na, kaya nga doon na lang. so sige, sample na palaban. Ano naman ang ano mo na, medyo may edad ka na nung palaban ka o ano naman ang style na Nagputukan sir. kumusta naman? Ayun. Namatay yung kasama. Paano bang putukan sa inyo? Ang tatapang nyo rin eh. Kumbaga, Parang na-raid yun sir. kayo na unahan. Oo, naunahan parang na-raid. Napasukan kami ng ano bilang asset nila. Andun yung barak. Yun lang. Bilang naunahan. Buti. Oo. Isa lang namatay Isa sa lang inyo. namatay sir. Kaya nga yung ano sa ngayon, nakita mo, yung unang grupo, kundi nag-surrender, wala na. Namatay na lahat. Yung ngayon. Yung grupo noon, sir, kundi nag-surrender, namatay na lahat, wala na. Ang natira lang ngayon, yung katulad ni na Ibs, ni na MJ, yung iba wala na. Namatay lahat Namatay lahat. Kahit palipat-lipat ng sir, probinsya. Namatay dahil natutumbok din siya. Natutumbok ng sir, tropa. Kaya nabuhay sina Ib, sina Oo, Jay. kasi yan, lumalabas sila, nagbalik loob sila. Kasi ikaw, sa tingin mo, kung hindi ka rin lumabas, namatay ka rin dyan sa loob. Namatay tayo sir kasi wala man tayong puntahan. Kundi matago-tago lang. Hinanting tayo halos araw-araw na ganun ang Pag nalaman ka nandun, antingin ka, wala kang wala kang malilipatan. So bilang buhay Abu Sayyaf, talagang kabado rin kayo na palaging alerto kayo dahil Ganun sir. ganun ang buhay niyo. Oo. Ang Abu Sayyaf, ganun din ang parang sundalo rin. Kung may kampo dito, may kampo rin doon. Na ang sundalo, hindi masyadong palipat-lipat. Kayo talaga palipat-lipat. Palipat-lipat. Pag di na kaya yung kalaban, lumipat na naman. Kaya nga lahat ang mga lugar puro may grupo. Kasi pagka yung kalaban dito di kaya, lumipat sa ibang barangay, sa isa Sumisip o kahit saan dito sa Basilan. Kaya ganun ang pakay ng Abu Sayyaf noon. Pero marami pa noon, nung nandiyan ka, maraming grupo pa ng Abu Sayyaf o ilan lang? Yan na nga sir, ang grupo. Sina NJ. Wala na yun. Bumaba na noon. Bumaba na. Sina Ibs, lumaba na. Kasi 2017 ba sila bumaba? Bumaba na sila. Si NJ noon, nasa na yun, sa Manila na. Kayo, parang, yung leader nyo noon, original din na Abu Sayyaf? Si Puruji sir. Si Puruji pa rin. Oo. Ang dami ng grupo nyo Doon pa si sir, doon man lahat yung mga grupo na Abu Sayyaf noon. Si Narazmil, si Pasil, doon man sila lahat sir. Sa inyo, sa grupo nyo? Sige anong style ni Puruji Indama, FI? So siya leader mo? Oo sir. Ikwento mo anong style niya? Mabait na tao sir. Kahit doon sa loob sir, yung mga bata niya, siya pang tagaluto sa mga bata niya. Ganon? Mabait na tao yun. Ano yan, ang hardcore yun, Abu Sayyaf yun, di ba? Hindi siya nag-MI na, di ba? Hindi sir, Abu Sayyaf siya ang kung baga sa kahoy siya ang ugat ng puno ng Abu Sayyaf. Kasi Kala ko ba si Snilon? di sir, ibang yun. Si Snilon bilang ISIS yun. Ito si Puruji, hardcore na Abu Sayyaf lang Abu talaga. Sayyaf talaga. Pero hindi niya kasi siya mujahidin siya Hindi kaya ini-influensyan na mag-mujahidin? Kasi nagkaiba-ibang yun sir. Na iba-ibang kahit parehong mujahidin. Si Puruji, ibang kinatayuan niya sino ba yun sir? Yung isang grupo na ISIS, iba-ibang yun.
Kasi naabutan mo pa yung mga ISIS dito. Hindi na. Wala na, sir. Nasa Marawi Marawi. na, sir. Marawi na. Doon sila napatay lahat. Napatay lahat. So, ang naiwan dito, yung Abu Sayyaf talaga Abu Sayyaf talaga. Di man yung mga ISIS, sir, di man nakalipat dito sa Pahu. Kasi yung ISIS hanggang dito lang sa bandang Magkawa. Doon, galing kami kahapon doon sa Magkawa. Pagka umalis dito sila, galing dito sa sa Magkawa, punta na sila dito sa sa Marawi. At doon na sila na nawakas. Doon lang sila, dito lang. Paikot-ikot Sa likod natin, si Magkawa ngayon. Magkawa, dito parte Bagindan. So dito kayo, purong Abu Sayyaf lang. Abu Sayyaf, walang Abu Sayyaf. So, sige. Hindi ka nagtagal sa Abu Sayyaf, pero sige, tanongin nga kita mo. Kasi sa Abu Sayyaf, ang lahat ng media reports na ABS-CBN, GMA, ang Abu Sayyaf, puro kayo namumugot ng tao, nangingidnap. Depende sir sa depende sa galit sa tao. Anong ibig sabihin? Kung sobra-sobra na yung lusa niya, kung maliit lang na pinatay lang yun. Kung sobra na ang kinagalit ng doon, pinugutan ng ulo. Kahit kapwa nyo Muslim o sundalo lang pinupugutan? Kahit sir, kahit. Kahit na kapwa nyo Muslim? Oo, kahit ganun sir. Meron ka bang nakita nung nandiyan ka sa loob na pinugutan ng ulo? Hindi ko man sir, wala akong makita na pinugutan ng ulo. Pero meron talaga? Meron. Ang karamihan dito nagpugot ng ulo sir nung time ng ISIS. Talagang marahas talaga yung marahas ISIS. Talaga. Dito nga nag-happen dito sa bandang sir, sa bandang parte dito sa Magkawa. Pare-pareho silang Abu Sayyaf yung kabila, bali pamilya. Noon na sila din nagtagpo pati yung mga Abu Sayyaf kasi pinatay ng ISIS yung mga pamilya ng Abu Sayyaf. Yan ang inutos-utusan nila magbili ng mga gamit nila. Tapos pinatay ng ISIS. Kaya yung ISIS di magtagal dito sa Kasi niredo na sila ng Niredo na ng Abu Sayyaf. Pero ikaw noon, bakit ka dahan-dahan bumaba na? Kasi ang inano ko lang doon sir, mga pamilya ko. At saka kung may time na, di ba time na yun si Duterte ang presidente. Pagka, ang maisip ko lang doon, pagka may oras na ibang presidente, di pwedeng lumabas. Paano tayo? Kung sa damuhan lang tayo magtago, wala tayong hinintay na para sa pamilya natin kung doon lang tayo. Kasi yung pumasok si Duterte at sinabi niyang mga Abu Sayyaf pwedeng bumaba, yun na yung mo, sir. pagkakataon mo. Oo. Marami ba sa inyo yung bumaba dahil doon sa rason na yon? Hindi ko lang alam sir kasi ang karamihan dito sa amin sir na sunod-sunod man kami lumabas. Bale mahigit man kami mahigit 10 taga dito. Hindi ko lang alam kung anong rason doon na kaya nga sila lumabas. Pero ang sa akin lang, parang nagmamadali ako kung ibang presidente ito, baka hindi pwede lumabas yung mga Abu Sayyaf. Pero yung nung pababa ka na, ramdam mo na sinalok ka kagad ng tropa rito? Sir. Dito nga, sa 18IB noon na inalagaan nila ako pag abot ko dito ako. Nagawin din nila ako bilang tauhan nila. Na mag-guide, ganon? Mag-guide. Saan man ang lakad ng tropa, isama nila na ako. Sumasama ka rin? Sumasama rin ako. Di man ako baliktad na ganon, sir. Pagka lumabas ka, labas talaga. Di ka man pwede, pagkatapos mo dito, pumunta ka naman sa kabila. Di pwede? Hindi pwede. So nung nag-guide ka, pero hindi naman kayo napalaban na o napalaban Hindi na, pa? sir. Wala lang umalis na sila dito. Kasi nag-operate na kaming mga ako lang civilian at saka itong mga esto noon na esto ng 18IB. Inikot namin itong Basilan Peak. Wala na? Wala na. Ilang buwan dito ako sa kanila. Pagka pinatawag nila ko, kahit gabi punta ako sa kanila. Doon mo rin pinakita yung mo? Kasi kung lumabas ka,
Huwag ka magdalawang ulo na tapos dito, tapos doon. Lipat-lipat ka. Palipat-lipat. Di pwede yun ganun. Kaya kung lumabas ka talaga. Pero nagalit sila nung lumabas ka at alam nila Nagalit, nag-guide ka. Nagalit sir. Mas lalong-lalo na nabilang na kapag ka ko. Nas lalo na Oo, naman. mas lalo na sir pagka ang sabi-sabi nila sa narinig ko sa mga tao, kung nakita nila ako, sigurado pupugutan ng ulo ko. Noon, ngayon. Noon. Di natin alam siya ngayon sir, mas lalo na. Dahil napakalaking kasalanan pala ang Kapgo. Lumabas sir. Oo. ang lumabas, lalo na kung magkapgo. Magkapgo. Kasi bilang kalaban, rido nila na, bilang kalaban nila na. Kaya nga mula nagkapgo ako, di na ako maglakad sa malayo, dito lang ako paikot-ikot. Maglakad lang ako sa malayo kung may kasama kong tropa. Ang pamilya mo, naiwan pa rin dyan sa loob o hindi, wala na rin? Wala na sir. So okay ka na? Okay na ako ngayon sir. Ang asawa ko noon ngayon na sa Lamitan. Pero ngayon, andito ka ngayon sa kampo so masaya ka na rin na dito ka lang nakatira na? Sobrang saya sir kasi dito sa 45, ako lang ang may sabi sir, hindi sila. Talagang magtiwala talaga sila sa akin. Kasi anumang dito sa loob, inutusan nila ako, anumang inutos nila, magtiwala sila sa akin. Kasi yung mga ibang kahit kuha ng mga parcel, takot man yan. Ako nga, pag inutusan nila ako, punta rin ako kaagad kasi nung may nag-happen sa sir, sa Kampuno, yung mga parcel na yan. Na may bomba? May bomba. Kaya nga, i-check ko kung may man ang laman ng... Ikaw taga-bukas? Oo, sir. Tapang mo rin kasi may mga parcel panigurado tayo, sir. Panigurado. Pero kahit hindi ka naman naturuan ng mag-check ng explosive, di ba, ng bomba? Hindi naman. Kung nasa training ng sir, tinuruan man kami yan. Tinuruan lahat ng mga sir, tinuruan man yan. So ngayon, wala ka rin palang kaba ngayon na kasi may ganun na nga, di ba, na may parcel bomb na. Kaya ang mga, di man yan pwede pasukin dito sir, yung parcel pag di binuksan doon sa baba. Ganun ba yan? Oo. Mula nag-happen doon sa sa Kampuno. So ikaw talaga yung doon, inspector? Oo, kahit yung mga parcel ni na Sir Konya. Di man sila kahit mga gamot ng mga asawa, ako ang inutusan doon magpabili. Ganon ka trusted ka rito. Siyempre, kung di sila nagtiwala sa akin, pati mga gamot, mga man doon ba, mga gamit nila, di man sila nagutos sa akin kasi di man sila nagtiwala. Sa ngayon. Buti nakuha mo yung tiwala ng 18IB tsaka 45 pala, no? Dito man sa baba, sir, doon sa baba, wala man yung kadre sa amin, sir. Ako ang pinagkatiwalaan nila pagka umalis yung mga kasama ko. Ako ang nagpaalam sila sa akin. Kung ano man ang problema nila, tapos ipasa ko dito sa kanila. Ikaw ang commander. Ikaw ang post commander, di ba? Mula 2001 hanggang ngayon, nag-post commander ako sa sa KA. Hanggang dito na sa At masaya ka rin naman na kahit papaano maganda na yung sweldo mo sa KA ngayon. Sobrang saya, sir.